Bagong umaga, bagong pag-asa mga tol. Pasukan na naman kaya maghahatid na kami ng estudyante. Yung aking magandang katawan nabuhay na naman sa kakabuhat. Mukha kasing dinala niya buong kwarto niya. Sa dami ng kanyang bitbit, sabi ko hatid na lang namin sa sasakyan para hindi na siya mahirapan. Nakakamiss din mga tol no, yung maging estudyante. Wala kang iniisip na problema. Ang iisipin mo na lang kung paano mo maipasa yung mga grades mo. Pero aminin din natin mga tol, nung estudyante tayo, marami din tayong kalokohan, no? Tulad ko mga tol, pag tinatamad pumasok, nagdadahilan. Kesyo masakit ang tiyan, nagdidismenorrhea, at kung ano-ano pa. Minsan sa kalendar nakatingin. Inaalam ko kung kailan ang holidays. Meron pa mga tol, ganito rin ba kayo? Yung may papel ka pero mas gusto mo pang humingi sa katabi mo. Kaya kawawa yung mga katabi ko nun eh. Sila yung gumagastos kakabili ng papel nila. Oh no! Kadalasan pa nga mga tol, mas gusto pa nating gumagawa ng mga project o assignment kapag kinabukasan na yung sa admission. At alam naman natin sa sarili natin mga tol, mas marami pa tayong malalang nagawang kalokohan nung kabataan natin na sana hindi gawin ng ating mga anak sa ngayon. Sa kagustuhan naman nating maiwas sila sa kalokohan na may misinterpret nila. Akala nila hinihigpitan natin sila. Buti na lang itong si Marco ay marunong sumunod at naiintindihan kung anong nais namin iparating sa kanya. Bumiyahin na nga kami mga tol. Mahaba-haba pa kasi yung biyahe namin, mga 30 minutes siguro to 45 minutes. Sa hindi pa kami nagmerienda at pang dinner na rin sabi ko kay Mrs. mag-Jollibee muna kami. Yung mix and match lang para tipid. Tignan nyo naman kami mga tol, para kaming mga bata. Yung masulyapan lang si Jollibee, mapapasayaw ka na. Bida ang sarap. Ay mali pala, bida ang saya. Wow! Nung malapit na kami sa school, nagulat kami may checkpoint. Oh no! Buti na lang, gwapo yung mga nasa checkpoint niyan. Shout out pala sa inyo mga sir, good job! Kahirap din kasi yung nasa checkpoint. 2 hours to 3 hours kang nakatayo, kadalasan nakababad ka pa sa araw. Di rin natin masabi kung ano pang pwedeng mangyari dyan. Kaya delikado din ang buhay ng mga enforcers dyan sa labas. Narating na nga namin itong school ni Marco. Malaki din to at maluwang. Kaso kailangan ng konting retouch. Medyo may edad na rin kasi eh. Pero okay din naman. Marami namang estudyante. Yun naman ang mahalaga. Wow! At sa wakas, nakarating na nga kami sa dorm niya. Medyo luma na rin pero pwede na. Malaking tulong na rin yan sa magulang. Yung lodging at kuryente na lang babayaran. Yung makatipid ka nga lang sa pamasahe, bilang magulang, napakalaking bagay na rin yun. E di lalong-lalo na kung wala ka pang babayaran sa buong pag-aaral niya. Yay! Buti na lang nakapasok si Marco dito sa school na to. Malaking pasasalamat namin sa Panginoon. Thank you Lord talaga. Hindi na namin pinoproblema yung tuition niya. Ganon din yung sa boarding niya. Ang gagawin na lang talaga niya ay mag-aral mabuti. Yun lang naman ang lagi namin sinasabi sa kanya. Ang matapos niya yung pag-aaral niya at para makapaghanap siya ng maganda at maayos na trabaho. Bilang magulang, yun lang naman lagi ang pinapayo sa ating mga anak, diba? Ang kinukuha pala niyang kurso dyan, agriculture. Sa tingin naman namin, kaya niyang tapusin yun.
Nagsidatingan na nga rin yung mga ibang ka-boardmates niya. Madami din siyang mga kasama dyan, mga tol. Hanggang dito na lang. Bye!